kahit po gaano kayo kagaling sa inyong pisikal na aspeto ng kalusugan, pero pag hindi po ninyo talaga in-address yung ibang aspeto ng inyong kalusugan, hindi po kayo talaga mag-heal completely. Kaya nga dito sa atin pong plataforma, pinag-uusapan natin iba't iba pong aspeto po ng ating kalusugan, ng ating healing journey, and gusto kong ipaabot sa inyo na meron tayong community, join po kayo, nandyan po sa taas yung link, yung atin pong God First Christian Community. Dito po sa community na ito, tayo ay nagpupulong-pulong. So, we meet face-to-face po. Sa mga hindi nakakaalam, sa loob po ng community natin, nakapost yung Zoom links. Anong ginagawa po natin dyan sa mga face-to-face meeting na yan? So, sabi ko nga kanina, napakahalagang component ng totoong paggaling natin sa sakit. To truly heal, kailangan dudulog tayo doon sa pinakamagaling na doktor. Hindi po ako yan. Sino ang pinakamagaling na doktor? Ayan lang po, iisa lang ang atin lang pong Panginoon. So, in order for you to truly heal completely, hindi sapat na panglabas na anyo mo lang yung iyong ina-address. Hindi sapat na physical na kalusugan lang yung ina-address mo. Kailangan okay ka rin. Emotionally okay ka, mentally okay ka. At hindi yan magaganap kung actually hindi ka okay spiritually. And this is why itong advocacy ko na ito, a very big part of it is actually yung ministry work natin. Ano ngayon ang nagaganap sa loob ng group? Diyan po nakapost yung ating mga meetings. Anyone can join as long as member kayo ng God First Christian Community, pwede kayong mag-join. Lalo nating pinagtitibay ang ating pananampalataya so we can heal completely. Ang hirap kasi mag-heal. Alam niyo, emotionally, ang dami-dami mong kinakarga na mga sama ng loob dyan, mga pait, mga sobrang stress mo sa buhay because you are not well spiritually. Hindi po yan maiibsan, hindi po yan mawawala hanggat hindi ninyo pinagtitibay ang inyong spiritual na aspeto ng buhay. And truth be told, kahit pa po kayo ay pumayat sa paglo-low carb fasting, gumagaling yung mga lifestyle-related diseases nyo. Ang tanong, masusustain mo ba yan? Next time na naman, may dagok na daraan sa buhay mo, mag-emotional eating ka na naman. Bakit? Kasi hindi mo control yung emotions mo, yung mga galit mo, yung mga pait, sama ng loob mo na yan. And all these things will not really settle down kung hindi ka okay spiritually. That is the truth. Sorry to tell you, walang ibang shortcut. You can look very good on the outside, pero inside, kumusta? Dito, sa kaluluwa, kumusta? So the only true way to sustainability, to true health, is to follow ang prescription ng pinakamagaling na doktor sa lahat. Yan po ang Diyos, hindi po ako. Ako po ay isa lamang tagapagsilbi. Hindi naman ako magpapagaling sa inyo. Yung katawan na binigay niya sa inyo, na andyan na lahat ng mga kapasidad para kayo'y gumaling. Andito lang ako para magbigay sa inyo ng gabay. Pero hindi po yan makukumpletong paggaling ninyo pag ignore nyo yung pinakamahalagang aspeto. Your emotional health and your mental health, even yung abundance, magkakakonekta yan. And they are not going to be okay kung kulang ka sa spirituality. That's the truth. Magiging masyadong makamundo yung iyong pamantayan. And if you do that, if you continue to live that way, hindi po magiging maayos yung inyong pangkabuuang kalusugan at pamumuhay.